Go, Okay, first question po, Mr. President. Um, nasa limang araw na po tayo ng crisis dito sa Zamboanga City. Maraming mga bahay na rin po ang nasunog dyan sa may Santa Catalina. At isa po ako sa naging biktima doon po. Wala po akong nakuha na kahit isang damit ko dahil nga sa pagganap lang sa aking tungkulin bilang isang media ng Zamboanga City po. Ang akin pong katanungan is talaga po bang meron po bang negosasyon ang gobyerno para dito sa grupo ng MNLF, at kung meron man po, sino po talaga yung nagne-negotiate, at kung ang negosasyon po ay hindi naging successful, so magkakaroon po ba ng military operations? At kung if Miss Wari fails to attend the tripartite conference sa Jakarta, ano po yung magiging scenario po nito? Head ng Crisis Committee, Local Crisis Committee, siyempre ating buti Mayor Climaco, assisted by Secretary Rojas, then also assisted by professional negotiators. Number one. Yung question kay Ms. Wari hindi sa atin. Kahit hindi ko mukhang na-postpone na yata yung meeting dapat sa Jakarta next week because of his inability to attend. Hindi nagtumigil ang gobyerno makipag-usap sa kanya at sa MNLF, at palagi ko na ikalat na sa inyo kahapon yung terms of 96 na peace agreement na na-fulfill na ng gobyerno. Ang mga naalala ko offhand, for instance yung mga integris, no? Para substantial number of those na para something like 7,300, 6,000 plus ang naging integris nga. Papalit tayo, Michael. Sagutin ko na rin yung tanong na hindi mo tinanong. Kawawa ka nga naman at napahaba, nadamay ka dito. Siyempre tutulong ang gobyerno sa abot na makakaya para maibalik ka rin buhay mo at iba pang napinsala sa sitwasyon ito. Okay. If negotiations fail, will military operations commence? Yung ginagawa natin ngayon, may military operations na from day one. Yung papasok pa lang sila, may naval patrols na nagkaroon ng sagupan, alam niya, sa dagat. Kinontain natin dito sa mga barangay na tinutukoy, 4 na barangay. Hindi sila pinayagan na makakalat pa ng lagim sa ibang lugar. So matagal na yung military operations. Ano ba prime objective? Siguraduhin na walang unnecessary loss of blood. No? Yung preservation of life is the paramount mission. So, hindi ko naman pwede sabihin sa inyo lahat ng detalye kung anong gagawin ng ating security forces dahil para na rin binigyan ko na script yung kalaban. At gagawa naman yung kalaban ng sarili nilang script na para masira yung ating mga plano. Suffice to say, no, siguro naman hindi papayag na nandito kung hindi contain talaga ito sitwasyon na to. So ulitin ko lang, yung ating forces, sinabi ko dati, sufficient na nag-umpisa to, ngayon talagang overwhelming. No? Not only in terms of numbers, pero pati na rin sa equipment. So, humingi ako ng paumanin sa mga kababayan natin sa Zamboanga City. No? Hindi natin pwede daanin to sa, di ba, nainip na, nawalan ng pasensya, init ng ulo. Kailangan ng hinahon para nga ma-achieve natin yung maniguradong hindi dumami ang mawalan ng buhay o masugatan dito sa kasalukuyang kaganapan dito. May nakalimutan ba ako sa mga tanong mo? Okay na, sorry. Sorry, medyo marami kagad. Thank you. Richard Bacaldan, RMN Radio. Buenos dias, Mr. President. Tanong ko lang yung tanong ng mga tao on the street. Bakit po tayong humantong sa ganitong sitwasyon? Well, sinabi ko naman sa inyo nung umpisan, meron talaga mga grupo, ayaw ng yung parang pausad na ating comprehensive framework agreement with the MILF amongst other groups. No? Hindi na, pag tinignan mo nga yung scorecard, ano ba ang pinag-usapan noong 1996? No? Ano ba ang nagawa na ng gobyerno? Hindi lang ng ating administrasyon, pero mga nauna. At hindi ko masasabi sa inyong substantial yung compliance natin doon sa agreement. Parang pwede ko pa sabihin sa inyo, yung parte na hindi nag-comply, may hinihintay tayo mula sa kabilang panig. For instance, meron yung mga amendments doon sa batas na amendment to the Organic Act of the Autonomous Region. No? Ang nagpahinto nun pagka-entity ko, si Ms. Wari mismo. Kailangan ng pag-amenda ng batas, may hinihintay na input sa kanya, ayaw niya ituloy. Hindi ko masasabing tama yung pinarating sa akin, medyo matagal na kung saan gagawing OIC na bago si Governor Hatawan.
wala tayong kaguluhan. So ako siguro naman makatwira na itanong ko, para ba makontento kayo, kailangan ikaw ang maging hepe ng magiging autonomous region. At parang may linya pang sinasabi na isa dati OIC. Ibig sabihin wala election. Demokrasya tayo, kailangan mo ng mandata ng iyong sasakupan. Mandato ng iyong sasakupan or pangungunahan. Hindi pwedeng ibigay lang sa iyo yun. Bawal sa saligang batas yun, bawal sa mga batas natin. Bakit tayo humuntong dito? Yung kahapon sa Basilan, sinong tumulong? ASG tsaka yung BIFF. Lahat itong grupong to, tila ASG talaga matagal na namang parang wala tayong kapag-asa sa kalang tumino. Yeah. Pero iba talagang, at saka yung bombing na rin sa Cagayan, may mga grupo, hindi mo siguro dapat masabi marami, na desperado na talagang patungo na tayo sa katahimikan, gumagawa ng kaguluhan, mag-away-away tayo ulit para lumayo tayo ulit sa kaguluhan na pinapakinabangan nila. Thank you. Ruel Berreño, Philippine Star. Buenas, Mr. President. Buenas tardes. Yeah, I have three questions, if I may. Ms. Wari continued to disown the action by his commander, like Javier Malik. Pwede bang mag-comment muna ako doon? Yes, sir. Dinisown niya, may narinig ba tayo nagsabing nakiusap siya kay Malik na tumigil na? So far, no. Ako rin, wala ko narinig eh. Baka dapat pag-isipan natin yun. So, any decisive action on the ground, or are we going to implement an ultimatum to this? Second is, anong maging epekto nitong crisis on the ongoing peace talks with the MILF? And third, will there be cases filed against Ms. Wari? Sagutin ko naman yung last part of the question. No? Iniimbestigahan lahat ng mga actuations ni Ms. Wari and others. Medyo matagal-tagal, I think from the start of the crisis, sinatasan natin si Secretary of Justice Laila de Lima na tingnan kung ano actual na may preba tayo na pinagagawa nila. Kahapon ni-report rin niya sa akin yung mga kaso dati ni Chairman Ms. Wari o ni Ms. Wari ay naibasura dahil raw sa insufficiency of evidence. So obviously ayaw natin ulitin yung sitwasyon na magkakaso kakulang yung ebidensya na di-dismiss lang. Okay. Magkakaroon ba ng decisive action? I think all of the actions here have been very decisive from the start. No? Yung kung ang plano nila talaga in mass, in 200 or so, pupunta sa City Hall, magtatayo ng bandera na that never happened. Hindi sila nakapenetrate ng the heart of Zamboanga City kung tutuusin. Nagwatak-watak ang puwersa nila. Ready ang ating security sector, no? Both the armed forces and the PNP to have dealt with them. Ngayon, siguro pinipilit ko rin na tingnan natin lahat ng Pilipino. Baka may naliligaw. Hindi pa ako desperado na sabihin, hindi na sila pwedeng maibalik sa tamang daan o sa tindahan. No? Pero may limitasyon din yan. Pag yung dawagdag yung panganib sa mga inosente, no? May mga linya hindi dapat tawirin. Pag tinawid nila yun, maobliga tayong pakita ang lakas ng Estado. Or gamitin, hindi lang pakita, gamitin yung lakas ng Estado. Ay, sorry. Buti na paalala mo sa akin. Ano rin yung effect, no, ongoing? Nag-condemn rin ang MILF, if I'm not mistaken. No? Nag-condemn rin yung ibang mga factions ng MNLF. Yung nagkaroon ng reiteration na tuloy, no, yung ating negotiations do sa annexes, which are being held in Kuala Lumpur even as we speak. Umalis sila last, yung ating negotiating panel yata, kung ako nakakamali about Friday, last week. So ongoing yung kanilang mga dialogo on the power sharing and the normalization annexes. So this has no effect in the sense na yung nahinto. If there is an effect, baka lalo mapapabilis yung proseso na makonclude yung annexes. Para nga magkaroon na tayo ng mas maliwanag na direksyon tungo dun sa lahat ng mekanismo para magkaroon tayo ng ganap na kapayapaan dito sa Mindanao. Thank you. Benji Liwanag, DCWB. Sir, good afternoon. May takot po yung ilan sa mga kababayan natin na karating lugar like sa Basilan, sumiklab na po yung kaguluhan. Maring sakyan daw ito ng mga ibang grupo. Ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Abu Sayyaf, ito pong kaganapan na ito. Ano po yung, kumbaga, paano po natin makukontain at hindi na kumalat pa at meron pa pong lanaw, meron pa sinasabi, marami raw pong MNLF sa iba't ibang lugar. Siguro pinaka-preba na yan, sinubukan nila kahapon sa Lamitan. Nakahanda yung parisa natin. Naitaboy sila. Sumusubok kaya ulit ngayon. Lalo nakahanda naman yung persa natin inatake nila kahapon.
from the start, naintusan natin ang ating kasunduluhan through the Chief of Staff at ang ating kapulisan through the Director General plus the respective secretaries na tinitingnan natin baka magkaroon ng sympathetic attacks, baka magkaroon ng diversionary attacks, opportunistic attacks. Dapat pagandaan to. So may reiteration na yung intel units natin should fine-tune their information to be able to pinpoint where the possibilities of attacks from all of the threat groups may happen. And mahirap naman sabihin sa inyo, narinig ako several times, we have the same number of soldiers and policemen that we had in EDSA, which was 1986. Our population then was 50 million. Our population now is about 95 million. So yung pag sinabi number, hindi proportional. Eksaktong 250,000 on 250,000 yan. So napaka-importante na yung ating security sector ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon para mahinto nga lahat ito. Ngayon, sa lawak ng Pilipinas, meron ba makakatsambang pa isa-isang kunyari bomber? Pati yun, hinahabol. Matagal na natin, hindi naman tumitigil yung paghahabol sa kanila. Pero ayoko naman makako sa inyo na absolutely walang makakalusot. No. Pero palagay ko imbes magsabi tayo makakaya ba, palagay ko pinakita na kahapon, kinaya na eh. Sumubok sa Basilan, nahinto. Naitaboy. Tapos bumalik raw ngayon, kanina ongoing firefight, at hindi pa rin na-obtain yung objective nila. And if they try elsewhere, I'm confident that our forces will be ready to meet them head-on and to prevent any more untoward incidents. Ulitin ko lang, dapat natin expect na yung mga yan katulad na Abu Sayyaf, ayaw ko pareho imahin nyo sa akin, pero parang naging bandidong grupo na lang. Pag nagsama-sama na yung buong komunidad, natigil na nyo yung pagiging bandido nyo, tapos na yung maliligayang araw nila. So, desperado silang wag magkaroon ng katahimikan. Desperado silang huwag tayong magkaugnayan at maging sambung bansa dahil tapos na ang maliligayang araw nila. So, ang tanong dito, ito ba ang panahon na dapat tayo magkakanya-kanya? O dito tayo dapat magpakita na kung mga nasa finish line na, lalo tayo magtulungan para mapabilis yung proseso ng pagkamit ng kapayapaan? Sir, pangalawa deadline, nag-set po ba kayo? At saka si Father, yung pinakawalan po, nakausap niyo na po ba? Ano po yung mensahe? Nakausap, pero palagay ko naman dapat iwanan natin sa Intel muna yung mga sinabi niya. Kahit sasabihin, ano ba sinabi? Ano reaction nyo? Paano naman natin inaabisuhan si Malik et al? Ito ang reaction namin. Hindi natin binibigyan ng Intel ang kalaban. Okay. Deadline. Yung deadline will be, bakit tayo mag-iiwan ng deadline? Pero meron tayong decision points. Kunyari, may sinaktan sa mga hostages. Kunyari, nagsunog nito mga barangay kung nasan sila. And other kumbaga, lines nga that they should not cross. May instructions sa ating security forces on what to do in the eventuality of certain occurrences happening. Okay. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Pong tanong, George Carino, ABS-CBN. Kagabi po natuwa kami nung i-report ng isang internet-based news organization na may 80 MNLF supporter ni Chairman Miswari na sumuko. Alas 10 po ng gabi yun, ngayon po ay makapananghali na napakaya na po ba ng maayos yung mga sumuko na yun? Mali yata yung report. Wala pa sumuko gabi. Wala po. Salamat po. Pero sumukong... Teka, sorry. May na-arresto. Opo. Initially, merong mga naitaboy na rin na doon sa isang barangay. Kasi ito natitira lang ang actual na problema natin, numbering about estimated parang mga 200 or so. Yung na-aresto po? Hindi, yung natitira. Yung natitira. Yung pong na-aresto kasama po ba yung 80? Hindi, walang po. Wala po talagang 80? Wala. Kumusta po ang negotiation ngayon, Mr. President? Meron po ba kayong pwedeng sabihin sa publiko? Tandaan na natin, nag-umpisa to, ayaw tayong kausapin. Tapos naghanap ng paraan paano tayo makausap. Sabihin na lang natin, it's an evolving story. Yung... Baka, actually kanina sa meeting namin, pinagtatanong ko at siguro dapat aware tayo dito. Klaro ba ang intention nitong grupong to? Alam ba nila kung anong pakay nila? Ito ba winiwido-wido nila? Pag winiwido nila at hindi maliwanag yung objectives, sasakay tayo doon sa hindi rin nila alam na plano, ano mangyayari? So hindi tayo, parang dapat conscious tayo at medyo lumalapit ako doon sa hindi ko pwede pag-usapan. Yung operational matters ay hindi natin pwede pag-usapan dito.
Thank you very much, Mr. President. Thank you, Mr. President. At maraming salamat sa mga kasama sa media.